natutunan sa retreat katulad ng humility. Humility ay yung maging mapagkumbaba ka sa iyong kapwa kahit ikaw ay walang kasalanan, ikaw ay marunong magpatawad sa kanya. Nagpo-focus talaga kay Jesus. At ang personal growth natin sa buhay natin, kundi ang mag-focus lang kay Lord, ang lahat ay magiging maayos. About love. Kung anong pagmamahal mo sa iyong sarili, ganun din ang ibigay mo para sa lahat. Nanumbalik ulit talaga. Nabuhay muli sa puso ko yung mga nakatanim na salita ng Diyos. Talagang kinakailangan pala lagi natin itong bibiligan. Lalo-lalo na mayroong ganitong mga retreat. Ito yung muling magpapabuhay ng ating mga espiritong natutulog. Mga salita ng Diyos na nakakalimutan natin. Pagka nagsabi tayo ng yes para kay Lord, i-go natin to. Kailangan natin magkaroon ng paninindigan na gawin natin yung nararapat para sa Kanya. Unang-una ay ang kababaang loob kung paano ibigay ang sarili para lalong maging mapakumbaba. Pangalawa ay ang pagiging tao na naglilingkod sa Panginoon. Paano yung humility. Sabi nga matuto tayo magpakumbaba at kung paano natin tatanggapin tayo bilang tayo. Yun nga, sabi nga patuloy na magpakumbaba, ialay yung sarili sa Diyos. Sabi yung kababaan loob lagi yung maghari sa ating buhay. Ayun din. Ayun kababaan loob. Kasi yun nga yung tinuturo sa atin na lagi tayo magpakumbaba sa ating Panginoon at sa ating kapwa at gayon din laging patuloy na magtiwala sa Diyos at laging ibigay ang sarili sa ating Panginoon. Yung increase my faith. Yes. Thank you. Pagka babang loob. Tsaka humility din. Commitment, kung paano ka magiging committed, halimbawa, yung sa sarili mo, sa ibang tao, at sa community. Yan po. Pagmamahal, humility, yung charismatic gifts natin. Although matagal na natin napapractice yan, but there are times na didiscourage tayo along the way sa mga pagsubok sa buhay. Especially pag tayo yung punong abala, maraming pinadadala yung kalaban para mag-discourage tayo. Nadadagdagan yung lakas ng loob. Tibay at lakas ng loob. Yung kababaang loob. Yun ang importante. Love and humility goes together. Sabi niya. Patuloy pa rin intindihin ang mga ka-member na patuloy yun nga sabi niya, pagpapakumbaba na dadagdagan ko pa para naman itong ginagawa natin ay para kay Lord. Nakikita po yung sarili, makikita mo yung para sa iba, at higit sa lahat yung pagmamahal sa Diyos. No? Dito po makikita yung hubugin kung paano ka magkaroon ng kababaang loob na yung kahit wala ka na, ibibigay mo pa yung sarili mo. Sa paglilingkod, kasama po lagi natin ang krus na lagi nating pinapasan. Kaya dapat nating mahalin yung krus na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Lahat po tayo mayroong kanya-kanyang krus. Ito'y nagiging magaan sa tulong at awa ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po nitong retreat na ito na aming natunghayan kung paano mo makikilala talaga kung sino ka at ano yung Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kaya po yun po, maraming salamat po sa ating lahat. God bless us all. Sagot natin ng yes at Panginoon. Yes kung yes, no kung no. Huwag nang magpatumpik-tumpik. At doon sa humility, hindi natin may ibibigay yung totally commitment kung wala tayong kababaan. Sa
pa rin yung pagpapalalim ng ating pananampalataya dito. Habang malakas pa tayo, may lakas sa ating katawan, ating kaisipan, ay papag-igihin na po natin. Huwag na natin gawing part-time o para bang isang part-time job ang paglilingkod sa Panginoon. Atin na po itong gawin ng may kagalakan na naaayon sa kanyang kalooban. Kaya patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong manatili tayo sa ating pagtalaga ng ating sarili bilang isang taga-mensahe ng Diyos para marami tayong madala sa Kanya. Marami ang manampalataya sa Kanya, marami ang gumaling, marami ang maging masaya kasama ng Panginoon. Peace sa ating lahat, especially sa mga kapatid natin na nagbigay sa paanyaya ng ating dioceses na maka-attend ng ating retreat. Actually, I am really thankful and grateful to God na binigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong mga gawain. Especially, ang ating retreat master ay si Father Clifford. I am really thankful, and to all of you who attended this, thank you so much. May biyaya talaga ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Napakahalaga ng mga natutunan natin. Napakaganda ng prepare ni Father Clifford. Talagang kung ang ating pinag-iisipan noon yung hindi natin kaya, pero pag ipinaubaya para natin sa Panginoon, ito ay makakayanan ng lahat. So, sa inyong lahat na dumalo, maraming pong salamat, at marami pa po tayong mga susunod na gawain sa ating diocese. Sana magkasama-sama tayong lahat sa mga communities na hindi nakapunta. Hopefully, sa susunod kasama namin. So once again, thank you so much and God bless us all. I love you all. Isang mapagpalang tanghalian para sa lahat. Labis ang pasasalamat para sa Diyos sa napakagandang biyaya na naganap para sa ating retreat. Mahalagang pagbibigay, ng commitment, yung ating kababaan ng loob. Tunay na hindi lamang ito magiging salita sana sa ating mga natutunan, kundi ito makita sa ating pagsasabuhay. Mas maging magandang larawan tayo para sa Diyos na nagbibigay ng kalugod-lugod at mas magandang imahin ng ating Panginoon at kawangis niya para sa napakaraming biyayang ating tinatanggap. Puspusin nawa tayo ng mas marami pang biyaya, ng lakas, tibay ng pananampalataya at ang ating pag-iisip upang nang sa gayon, sa pagtatapos sa ating nagawang pagdiriwang ng ating retreat o sa ilang overnight lamang, ay mas makita natin ang biyaya ng Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin sa ating kapwa, sa ating Diyos at sa ating sarili. Amen.